Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Mr. Larry Gadon. Ito, mayroong video niya na shinare ni Eve Dimata. Nakakaawa itong mamang ito. Makita mo yung puso niya, there is pagka-desperado. Okay, pakinggan natin itong pahayag niya tungkol sa mga DDS. Huwag kayong mag-react kagad, kulang kasi may hindi magandang binanggit niya tungkol sa mga DDS. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Ulitin natin. Ulit. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Mapansin nyo yung mga media, hindi na nila pinatulan eh. Wala nang follow-up question. Thank you, sir. Umalis na. Okay. So, anong masasabi nyo mga DDS nga nakarinig nito? Ito, ganito lang eh. If you are accusing somebody na yan, tanga ka, bobo ka, gano'n, no? Look, how many fingers ang nakaturo sa iyo? Di ba, 2? Ang 3, nakatutok. So, sino ang mas bobo? Sino ang mas tanga? Ganon lang yan. So, yung nag-aakusa na DDS, tanga, bobo, eh baka examine niyang sarili niya. Baka mas tanga, mas bobo siya. Okay. Sino ang nadisbar? I think itong insidente ito kasi parang nasa ano siya sa Supreme Court eh. Ito ata yung pag-file niya ng disbarment case laban kay BP Sara. Kaya yung sinasabi niya nga mga bobo, mga tanga DDS, naniniwala pa rin sila na dispal ko na ang millions. Naniniwala pa rin sila. Yun ang pinupunto niya siguro yung confidential funds ni BP Sara na may nagkaroon ng notice of disallowance na ilang milyon yun? 70 million lang ata. Hindi pa naman final yung findings ng COMA. Notice of disallowance lang yun. Kaya parang hindi siya naging abogado eh. Kasi hintayin natin bago nyo akusahan si BP Sara na nagwaldas o nangurakot, hintayin natin yung final decision ng COA. Sa ngayon, wala pa eh. Anyway, pabayaan na lang natin. I don't know sa inyo kung anong reaksyon nyo. Ako, tawanan ko lang ito. Intindihin na lang kasi nga, na-disbar siya eh. So ngayon, gusto niyang iparanas din yung pagka-disbar niya kay BP Sara. But my latest pronouncement si Mr. Larry Gadon na inaano niya ang politically biased. Yan. Inaakusan niya ang mga members ng Supreme Court nga politically biased dahil up to now hindi pa inaaksyonan ng Supreme Court ang isinampa niyang disbarment case laban kay BP Sara. Ang sabi niya, halos lahat ng members ng Supreme Court ay appointed ni PRRD. Nung kapanahonan niya, 2 lang ata daw ang nakaupong
maestrado sa Supreme Court na hindi inappoint ni PRRD. Kaya yun ang sinasabi niya na political bias ang Supreme Court. Mabuti nga at hindi siya pinansin ng Supreme Court. Ano pa yung sabi niya na pag hindi nyo aksyonan ito, ipapa-impeach ko kayo lahat. O yun, Mr. Larry Gadon, hinihintay namin. Natutuhanin mo yung banta mo na ipa-impeach mo lahat ang mga members ng Supreme Court dahil up to now hindi pa nila inaaksyonan ang iyong disbarment case. Anyway, tanungin lang natin, bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, ano naman ang naitulong niya sa bansa? Alam niyo magkano ang sweldo ng Presidential Advisor? Monthly yan, abot ng mga more than 200,000 yung, kasi ang rank ko niya is Undersecretary, Yusek. Ang sweldo is more than 200,000 a month. Baka abot ng 250. Sa isang taon, including allowances at perks, maabot ng 4 million. So, ano ang return of investment natin? Taxpayers, pera ng taong bayan, ano ang naitulong ni Mr. Larry Gadon sa pag-alleviate ng kapobrehon, poverty sa Pilipinas. Ang SWS survey nagsasabi na padami ng padami ang pamilyang Pilipino na nagsasabi na pobre sila. So what does that mean? Tagumpay ba ang ating presidential advisor? Sabi nga niya, kapobrehon is ano lang daw. Guni-guni lang daw yan. Imagination kasi ang mga mall palaging puno. Ay nako. So pagpasensyahan na lang natin ang ating presidential advisor on poverty alleviation. Okay. Speaking of poverty, ito, ang mga Talaandig tribe sa Bukidnon na ating tinutulungan. Talagang, nung una nakikita ko, halos wala silang makain. Tapos yung tirahan nila tulda lang, kaya tinawag namin tent city. Mabuti na lang, nandito tayo, nagtutulungan. Yung panunood ninyo sa ating channel, nagkakaroon tayo ng konting income at naitutulong sa mga pobreng sakop ng Talaandig tribe. So, nagpapatayo tayo ng kanilang mga pabahay. Kasi nakatira sila sa mga sira-sirang bahay, tumutulo na ang bubong. O kaya walang bahay, nakikitira lang sa parents. Okay, nakapagbigay tayo ng livelihood, lakatan saging yan, pinapatanim. Yung nauna is sayote. Ngayon, dahil may sayote na sila, nakakabenta na pang bigas-bigas. So, salamat sa inyong tulong. Panoorin nyo ang video na ito tungkol sa Lakatan Project natin na ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Magandang hapon. Ito na po, bisitahin namin ang tinanim ni Boy Saging Lakatan. Ito na po sila ng kanyang asawa. Boy, nag-abono kayo? Oo. Oh, magandang hapon. Oo. Ito na po ang tinanim. Yun ang tinanim ninyong saging lakatan nung una? Oo, mo ni. Ilang lahat po ning saging na tinanim mo nyo, Boy? 180 taran. 180. Marami. Nasaan ang kasama niya? Dito sa boss. Yun. Mm. Ay, nung una, yun ang kasama na... Sarita, ihariin. Yun po, sige. Hanapin natin ang tinanim ni Boy. Na ikadalawa po, Boy, na tinanim mo na saging. Oo. Yun. Nag-aabono kayo. Oo. Yun po ang pangkalawa na tinanim ni Boy na saging lakatan. So mataba siya, Boy, dahil sa tuloy-tuloy po na pag-abono. Oo. Oh. Sa inukpilo. Ano po, Boy, na masasabi mo dahil sa pagpananim no ng saging lakatan? Salamat sa Ginoo nga ang among gitanom nga saging ug kang mantre sa tanyag nga padayon ang iyang pagsuporta dinhi sa amo sa abono aron nga kawas mi sa palukalisod.
Pila man mo pila ka bulan mo nag-abono, pila ka Sa ilang buwan kapila mag-abono? Kaduha. Kaduha. kadua. Ang bulan. Oo. Kadalawa sa isang buwan. Mm. Oo. Ilang buwan na po ng saging lakatan na tinanim ninyo? Mga unom na kabulan. 6 na po na buwan. Oo. Oo. Ilang buwan po na mayroon ng bunga? Mga tuig ni siguro kapin ba? Oo. Mayo. Mga Mayo. Na mayroon na pong bunga. Nanay unod ani. Sige. Oo. Buwan sa Mayo, mayroon ng bunga po. Salamat po rin. Sige. Na po ang tinanim nila. Salamat na ko sa Ginoo nga maayo ang among pagtanom din Oo. Ang si Ma'am Teresa Tanyag po nga padayon sa pagsuporta nila sa amo og abono kaya ron ang among lakatan mo na po makawas mi ani og programa og mangunod na. Sige. Salamat na kayo. Oo. Sige, salamat po. Oh, ano po ang asawa ni Boy. Po ang kanilang tanim. Hindi inodwa. Para sa